Gabi Luzon, Visayas at Mindanao. Ito po ang programang Lunas, isang oras na talakayan tungkol sa ating kalusugan at kasama po ninyo, Cheska San Diego Bobadilla. Sa isang oras na talakayan, pwede po kayong mag-message sa amin via Facebook. Hanapin nyo lamang po yung aking Facebook page. Yung buo kong pangalan, Cheska San Diego Bobadilla. At special ang ating episode ngayon dahil pag-uusapan natin ang health ng ating ngipin o dental health. Kasama na dyan yung oral health natin. Kayo ba ay nakakaranas ng mga sumasakit, 'di ba? Sa bahagi ng inyong panga, ngipin, may problema po ba kayo sa pagkagat? At marami pang iba yan ang pag-uusapan natin. Kaya naman isang mahusay na dentista ang ating inimbita para tayo ibigyan ng mga explanation, bigyan ng karagdagang kaalaman at hindi lang basta dentista ang kasama natin ngayong episode na ito. Siya po ay member ng Philippine Academy of Implant Dentistry. Si Doc ay past chapter president din ng Philippine Dental Association noong 2016. Siya din ay Dentistry Student Council President noong 2003 at si Doc ay Doctor of Dental Medicine. Siya po ay nagtapos sa University of the East noong, di ko nasasabihin kasi batang-bata naman ang itsura ni Doc, no? At kasama natin mula sa kanyang clinic na ang pangalan, baka nabibisita niyo po ito, ha? BHDC Dental Diagnostics. Siya po ay may branch sa Caloocan, Malabon, and Valenzuela. Kasama po natin si Dr. Robert Barrera. Doc, magandang gabi. Welcome sa programang Luna. Good evening again, Ms. Cheska. Thank you again for inviting me dito sa DZRH. Ayan, si Doc Robert Barrera, nakakausap na natin to, nagiging guest sa programang Ang Galing Mo, Doc. Di ba? Yung mga previous episodes natin, kung saan ka-partner natin ang mga dentista ng Philippine Dental Association. In partnership yan with Unique Toothpaste ng ACS Manufacturing Corporation. So, we are privileged, Doc, na kahit gabi, pinuntahan mo kami para magbahagi ng dagdag kaalaman para sa mga natin, sa mga listeners and viewers natin. Pero Doc, ito muna ang BHDC na yung dental clinics. Saan yung mga branches nito? Baka kasi may nakikinig sa atin. Tapos, dinista ko yan. Yes, yung branches namin sa Caloocan, Malabon, and Valenzuela. Sa Caloocan, nandito po yun sa SM Sangandaan. Sa mismong SM po, sa 3rd floor po. And then sa Malabon naman po sa may Governor Pascual, malapit po siya sa Dolores Kakanin. If you know yung Dolores Kakanin, yung magkatapatang Kakanin doon, nandun kami sa isang tabi po doon. And then sa Valenzuela naman po, malapit po kami sa Fatima Rice Building, which is malapit doon sa dambana ng Fatima. Oo. Okay. Kasi may hospital dyan at saka school. Yes, so, dun sa area na yon, no? Okay. So, yan mamaya, announce natin yung schedule si Doc at saka yung mga araw kung saan nyo siya mahahanap doon. Especially kung gusto nyo siya mismo ang inyong magiging dentista kapag kayo po ay nagpa-check up. So, pag-uusapan natin ngayon, si Doc kasi ay nagsasagawa ng the usual, mga procedures and services na ginagawa ng ating mga dentista. Pero, kayo po ay isang dental surgeon din, Doc. Yun ba ang proper na tawag doon, dental surgeon? Yes po. Dental surgeon or oral surgeon po. Okay. Ang mga dentista, alam mo, Doc, sorry, kasi alam mo naman kaming mga pasyente, nagpupunta lang kami kadalasan sa mga dentista katulad nyo pag sumasakit yung ngipin namin. Ano, Doc, yung mga dahilan ng pagsakit ng ngipin? So, doon natin umpisahan, Doc, as basic as, hindi ako makatulog, Doc. Buong magdamag ako, di ba? Ginambala nitong sakit ng ngipin. Bakit po sumasakit? Ang pagsakit ng ngipin kasi, Ma'am Cheska, dalawa po yung reason yan. Una, yung sa loob ng ngipin, kung may sira yung ngipin, sasakit yung pinaka-nerve ng ngipin. Kung matindi na yung sira niya, aabot sa pinaka-nerve, dun yung hindi ka makakatulog. Yun yung point na Pero pag yung mababaw pa lang yung sira niya, yun, medyo tolerable pa. Pero dapat pinapaagapan na siya. And then yung another reason kung ba't siya sumasakit is yung periodontal, which is yung nasa paligid ng ngipin, yung problem. Let's say, hindi ka nagpapa-cleaning, possible na mamaga yung gums mo or magdudugo yung gums mo. Kaya possible din siya sumakit dahil there will come a time na uuga na lang siya. Pero walang sira? Walang sira yung ngipin. Kumbaga sa bahay, yung foundation ng bahay, maganda yung bahay pero yung pangilalim yung support niya, mahina na. So pwedeng bumigay yung bahay na maganda or walang sira. Pero yung foundation niya, which is yung periodontal ligaments or yung gums, na hindi mo napapaklining every 6 months,
yun ang magiging problem. Okay. As basic as sumakit ang ngipin, minsan hindi pa naman talaga matindi ang sakit niyan, Doc, no? Yes po. Sumakit kahapon, ngayon hindi. Tapos sasakit bukas halimbawa. Mhm. Minsan, Doc, pag tinitignan kami mga pasyente, pag tinignan namin sa salamin o kaya chinek mo, ito yung masakit, halimbawa. Sa tingin namin, Doc, parang wala namang butas. Mhm. Wala ba talagang butas? O hindi lang namin nakikita, Doc? Okay. Basically kasi yung nakikita natin, yung nasa ibabaw lang. Pag Okay. tumitingin tayo sa salamin. Even as dentist, pag tumingin kami sa ibabaw ng ngipin, sarap, di rin namin makita for sure. Okay. Lahat. And most of the time, kung complete ang ngipin natin, karamihan ng ibang sira nasa sides ng ngipin, which is makikita lang sa x-ray. Kaya it's very important that we have an x-ray. Like a panoramic x-ray. It's just like a annual check-up natin o regular check-up na. Oo. Parang preventive natin na makikita natin yung mga problems doon. Oo. Basically, kahit yung panoramic x-ray lang muna. Oo. Para makita natin kung meron problem sa ilalim. Let's say, kompleto yung ngipin natin sa ibabaw. Tapos meron naman pala sa ilalim na problem like yung mga cysts or pathologic conditions na pwedeng mag-cause din ng sakit ng ngipin. Kasi minsan, wala naman talaga sira yung ngipin, pero nagkakos ng sakit ng ngipin, yung nasa ilalim niya. Okay. Sa x-ray na So, makikita. kami pag tinignan namin, kapag nasa CR kami or nasa salamin, Yes. wala kami makikita, Doc, diba? Pero ang mga dentista, meron kayong, yung mga tools nyo na may salamin. Ang tawag doon, Doc, yung may Mouth mahaba. mirror, Tapos may salamin. Minsan, doon, nakikita nyo na. Hindi Yes, namin po. nakita, pero may nakita ang dentista. Pero minsan din talaga, sabi mo kanina, hindi mo siya makikita. Kaya nagre-recommend na pa-x-ray ka muna. Kasi minsan ang pasyente pupunta sa doktor, akala mapapastahan na or mabubunutan na ng ngipin. Biglang sasabihin, pa-x-ray ka muna, tas balik ka sa akin. Minsan, syempre ang point of view, ang thinking ng pasyente, ito naman si Doc, gagastos pa ako, papa-x-ray ako. That is very important, Doc. Yes po. It's very important kasi aside from dun sa concern natin na may sumasakit ng ngipin sa atin, maaaring may underlying problems pa na mas importante yung unahin eh. Okay. Let's say, isang patient gusto niya magpa-braces, yun talaga ang concern niya, papa-braces siya. Pero yung pala, under the x-ray, makikita doon na meron siyang malaking cyst or may ngipin pa sa ilalim na mag-i-interfere doon sa adjustment ng ngipin niya. Okay. Ganon din sa sakit ng ngipin. Kung may masakit sa ngipin, baka papastahan ng dentista yun ng walang x-ray. Pero hindi niya alam na meron na palang mas malaking problem sa ilalim. Masasayang lang din yung pasta niya. Okay. So within the x-ray kasi, the content of that x-ray, yung panoramic x-ray, which is around mga 1.2 hanggang 1.5 lang naman po yun. So pag nandun, makikita na lahat ng ngipin. Even as far as dito sa TMJ, makikita po yung problem kung meron po. So in general, magagamit mo siyang x-ray na siya, hindi lang para doon sa concern mong ngipin. Oo. Pwede din sa susunod Sa iba na pa. ngipin, makikita mo siya. So, itatabi niyo ho yun. It Yung is kopya good, ninyo. as good as 6 months. Yung copy. Okay. Pero at least kung hawak mo siya, May basis na may kahit basis na papaano. kahit papaano, di ba? Kaysa naman Okay. gawa yung mga dentista, palipat-lipat ka ng dentist tapos wala kang x-ray. Oo. Mas maganda kung dala mo pa rin yung x-ray. Naku, mas meron kang mahirap x-ray. yata yung palipat-lipat ka ng dentista kasi naghahanap kayo ng hindi kayo hihinga ng x-ray. Lahat ng dentista, yun po ang protocol, Doc, no? Ngayon, dumadami na rin yung may mga dentist na may x-ray. Oo nga eh. Di ba? Hindi lang siya nasa mall. Marami na rin talaga siya. Kasi nga, it is a very important tool It's a sa must, amin. no? It's a must. Kasi parang iba, magpapacheck ka sa baga mo, di ba? Or sa katawan mo. Magpapacheck ng chest x-ray. Hindi ka lang basta Oo. hihinga sa stethoscope. Hindi lang ganun ang hinihinga. Kaya So, what more kung nandito sa ilalim ng ngipin? Kasi, yun nga. Oo. Kailangan natin siya makita. Kaya pag nasa dentista ka ngayon, minsan hindi ka na babalik kasi nandun na mismo dun sa karamihan ng mga dental clinics meron na din. Marami na rin. No? Tsaka marami naman din mga dentist naman talaga yung kahit na may x-ray sila. Sa kanila x-ray, tapos pag nirefer sa kanila ng dentista, binabalik nila sa dentista. Oo. kasi So ayan minsan may ethical, nakikita sa dental mirror yung sa ginagamit ng mga mirror po. dentista. Merong nakikita sa x-ray. Yan, Doc, yung lalo na sa mga bagang. Yan yung parang, Doc, nasiksik yata. Hindi ko napansin. Dalawang ngipin na pala yung bulok. Hindi mo alam. Kaya pala sumasakit. Yun yung mga possibilities, Doc. Let's say, makita doon sa mouth mirror, may isang sira yung ngipin. Pero hindi nakikita doon sa kabila ngipin dahil nga hindi na in x-ray. Then sometimes yung involved teeth, hindi lang
let's say may sira siya, hindi natin makikita kung hindi natin i-x-ray yung extent niya kung gaano kalalim yung sira. Baka masayang lang din yung pasta or even root canal kung minsan. Okay. More importantly, kung root canal, hindi pa pwedeng walang x-ray kasi you need to see kung gaano kalalim yung yung extent niya. Oo. Para dun sa mga nanonood sa atin online o kaya nasa telebisyon kami na sinusundan ni Doc, actually, meron kaming representation dito ng ngipin, di ba? Magdala si Doc na ngipin or ano ba ang tawag dyan sa model na yun? Tamang model po. May model ng ngipin. Susubukan na lang namin i-describe para doon sa mga nakikinig sa atin via radio or audio lang nakamonitor sa atin. So, yung mga singit-singit na yan, Doc, na madalas kasi kapag nagtutoothbrush tayo, naku, guilty ang marami dyan kasi yung ibabaw lang ng surface ng ngipin, pero yun yating importansya ng flossing, Doc, na tinatawag. Okay, sige. So, saan sumisingit, Doc? Okay, usually pag kompleto yung ngipin natin, sumisiksik sila in between ng ngipin po. Okay, especially kung merong bungi sa katapat ng ngipin, let's say ganito po, at may bungi po kayo dito sa bagang. Oo. Ang tendency po ng ibang ngipin po, yung katapat niyang ngipin, bumaba po. Kaya nagiging prone po sa pagtinga po. Kung napapansin niyo po kung kayo may mga bungi sa baba at hindi kayo nagpapustiso po or nagpalagay ng fixed bridge or implant, bababa po itong katapat ng ngipin po. Then, ang tendency po noon, papasok po yung mga pagkain po dito sa in-between ng ngipin po. Kasi hindi na siya pantay. Hindi na siya pantay po. So, parang nagkakaroon siya ng sulok which is prone para pumasok po yung mga food. Then, yun na po yung susunod na mabubunot po. Kaya nagkakasunod-sunod na bunot. Yung katapat nung walang ngipin. Walang ngipin po. Kasi ang mangyayari po niyan, magmumove yan downward or aalsa siya sa katapat niyang nabunutan ng ngipin. Oo. And then in some cases po, pag sungki yung ngipin, let's say hindi pa siya double braces, mas prone siya na magkaroon ng mga tinga. Minsan nagsisiksikan po yung mga pagkain sa tatlong ngipin, magkakadikit. Ganyan po. Kung halimbawa, nandito po yung sungki ng ngipin nyo, merong ngipin dito sa loob, hindi pantay yung pag-toothbrush nyo, mas lalo siya nagkakaroon tinga. Kaya dapat na-dental floss din. So hanggang di kayo nakapagpa-braces, make sure na nakakapag-dental floss kayo regularly. Ayun. Nababanggit ni Doc yung pagpapakapit na braces at iba pang mga services na ina-offer ng ating mga dentista. Naku, Doc, magbubook na kami sa'yo ng part 2 tsaka part 3 ng ating discussion. Dahil altogether, yung mga yan ay mahabang diskusyon din, Doc, yung mga nagpapa-braces, ang daming tanong. Di ba yung mga nagpapa-implant ng ngipin, ang daming tanong. So ngayon, magpo-focus muna tayo dun sa ano mga dahilan bakit nabubulok yung ngipin at saka bunot na lang ba talaga ang solusyon or kakayanin pa ng pasta. Yan po yung mga pag-uusapan natin sa ating discussion. Kasama po natin ang isang dental surgeon, isang dentista, si Dr. Robert Barrera. Magbabalik tayo sa programang Lunas. Kung may tanong kayo, mag-message po kayo, Cheska San Diego Bobadilla sa Facebook. Magbabalik tayo matapos lamang po ang ilang paalala.